Matapos ikwento ni Wang Qiang ang buong pangyayari tungkol sa pagkakabugbog sa kanya, malungkot niyang sinabi sa kanyang ama na iyon lamang ang nangyari. Hindi pa rin niya maintindihan kung paano nagawang gumalaw ng ganoon kabilis ng kalaban at agad na targetan ang negosyo ng kanilang pamilya. Sa tindi ng galit, itinuro siya ni Old Wang at sinigawan ng anak, tinawag itong isang tanga. Mariin niyang inutusan si Wang Qiang na umalis agad at ayusin ang problema. Anuman ang katauhan ng kalaban, kailangan niyang puntahan at magmakaawa rito. Kung hindi raw ito magagawa, ididiborsyo niya ang ina ni Wang Qiang at ang anak ang mananatili sa kanya. Nang marinig iyon, agad na tumanggi si Wang Qiang. Sinabi niyang hindi niya kayang gawin iyon dahil kagabi lamang ay mariin niyang sinabi na hindi niya palalampasan ang taong iyon, at ngayon ay kailangan niyang lumuhad at magmakaawa. Para sa kanya, sobra itong kaiyahiya. Idinagdag pa niya na kahit magdiborsyo ang kanyang ama, hindi siya aalis at hindi siya papayag. Nang marinig iyon ng kanyang ina, agad nitong hinawakan ang anak at tinanong kung ano ba ang sinasabi nito. Pagkatapos, humarap siya kay Old Wang at galit na tinanong kung nawawala na ba ito sa katinuan. Para sa kanya, maliit na bagay lamang iyon at maaari namang ayusin sa pamamagitan ng kaunting pera. Ngunit lalo lamang nagngit-ngit si Old Wang. Galit niyang sinabi sa kanyang asawa na ngayon lamang niya nakita kung gaano ito kamangmang. Ipinaliwanag niya na kung nagdiborsyo sila kahapon, makakakuha pa sana ito ng 500 milyong halaga. Ngunit kung ngayon sila magdidiborsyo, 100 milyong halaga na lamang ang maaari nitong makuha. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, galit na galit niyang sinabi kina Wang Qiang at sa kanyang asawa na kung hindi maaayos ang problemang ito, tuluyan na silang magdidiborsyo. Sinabi rin niyang lubos na siyang napapagod sa kanilang dalawa. Pagkaalis ng kanyang ama, nang inag ang buong katawan ni Wang Qiang. Lumapit siya sa kanyang ina at nanginginig na tinanong kung ano ang dapat niyang gawin at kung posible bang ang lalaking iyon nga ang may kagagawan ng lahat, lalo na't halos hindi niya ito kilala. Agad namang sinabi ng kanyang ina na mukhang iyon nga ang totoo. Pinayuhan niya ang anak na magtanong-tanong at alamin ang pinagmulan ng taong iyon. Ngunit higit sa lahat, kailangan nitong puntahan at magmakaawa para sa kapatawaran. Kung sakaling ituloy ng ama nito ang diborsyo, tuluyan na silang masisira. Hindi raw sapat ang kaunting perang matitira upang buhayin silang mag-ina sa hinaharap, lalo na't hindi pa man lang nakakapag-asawa si Wang Qiang. Kasabay ng mga nangyayari, habang nakaupo si Jiang Cheng sa isang bangko at kumakain, nakatanggap siya ng tawag. Ipinagbigay alam ng kausap niya na tuluyang nag-ulo ang araw-araw na operasyon ng kumpanya ng pamilya Wang dahil sa problema sa mga hilaw na sangkap. Kapag ganap ng naisakatuparan ang buong plano, inaasahang sa kabuoang 500 milyong halaga ng ari-arian ng pamilya Wang, humigit kumulang 400 milyon ang mawawala. Nang marinig iyon, bahagyang ngumiti si Jiang Cheng at sinabi na ipagpatuloy lamang ang plano ng maayos at tuloy-tuloy. Pagkatapos ng tawag, lumapit si Manager Wang at nagtanong kung nais ba ni Jiang Cheng ng lugaw na may gulay at laman ng baboy, at handa siyang mag-ayos ng iba kung hindi iyon ang gusto. Ngumiti si Jiang Cheng at sinabing maayos ang lahat ng inihanda at sapat na ang lugaw na may gulay. Naitanong din niya kung napalitan na ba ang kanyang kasuotang pantulog. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Manager Wang ang nangyari kagabi, ang pagdating ni Jiang Cheng kasama si Zhou Ying. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa noon, naisip niyang may dinala na naman si Jiang Cheng na isang napakagandang babae na hindi pa niya nakikita dati, at sa isip-isip niya, kailangan talagang magsikap at magmadali si Wang Yuyan. Dahil sa mga iniisip na iyon, hindi niya napigilan ang pamumula ng kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na ng silid si Jiang Cheng at agad siyang dinalhan ni Manager Wang ng sabaw upang maibsan ang kanyang hangover. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang mahimbing nang natutulog si Jiang Cheng, halatang naparami ang nainom. Dahil sa sofa ito nakahiga,
maingat niya itong binuhat upang ihiga sa kama, iniisip na hindi magiging komportable ang pagtulog doon. Matapos mailipat si Jiang Cheng sa kama, kapansin-pansin ang bigat nito at ang pagod na dinanas ni Manager Wang. Nang may higa na niya ito, napansin niyang amoy alak pa rin ang suot ni Jiang Cheng, kaya naisip niyang tulungan itong magpalit. Maingat niyang inayos ang kasuotan ni Jiang Cheng, at habang ginagawa iyon, may pumasok sa kanyang isipan na mga ideyang hindi na niya dapat pag-isipan pa. Sa sandaling iyon, tuluyan nang nagdilim ang eksena, sinimulan na niyang isubo. Bumalik sa kasalukuyan ang eksena. Habang hawak ang kanyang pisngi at halatang namumula, mahinahong sinabi ni Manager Wang kay Jiang Cheng na tinulungan lamang niya itong magpalit ng damit at wala siyang ibang ginawa. Sa narinig na iyon, kalmadong tumugon si Jiang Cheng at sinabing ganoon pala ang nangyari, ngunit nabanggit din niyang tila na naginip siya tungkol kay Manager Wang, isang panaginip na may bahid ng pagiging malapit, at ikinalungkot niyang panaginip lamang iyon. Dahil dito, bahagyang nagulat si Manager Wang ngunit agad niyang inilihis ang usapan. Sinabi niyang naparami ang nainom ni Jiang Cheng kagabi kaya tiyak na masama pa ang pakiramdam nito. Iminungkahi niyang subukan ang isang bagong teknik ng masahe na kanyang natutunan. Walang pagtutol, pumayag si Jiang Cheng. Tumayo si Manager Wang at iminungkahi na lumipat sila sa kama upang mas maayos ang masahe. Sumang-ayon si Jiang Cheng at magalang na sinabi na siya na ang bahala. Makalipas ang ilang sandali, nasa loob na sila ng silid at nakahiga na si Jiang Cheng. Habang minamasahe siya ni Manager Wang, napansin ni Jiang Cheng na tila mas formal ang teknik kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, habang nagpapatuloy ang masahe, hindi niya napigilan ang mamula ng husto dahil sa lapit at tiwala na ipinapakita ni Manager Wang. Pinilit niyang pakalmehin ang sarili at huminga ng malalim, ipinagmamalaki sa loob-loob niya na sapat ang kanyang pagpipigil upang manatiling maayos ang sitwasyon. Maya-maya, tinanong siya ni Manager Wang kung ano ang pakiramdam niya. Masaya namang sinabi ni Jiang Cheng na maayos at propesyonal ang masahe. Pagkatapos, sinabi ni Manager Wang na magpapalit siya ng posisyon. Dahil dito, lalo pang naging tensyonado ang sandali at hindi napigilan ni Jiang Cheng ang mabigla. Nang mapansin ni Manager Wang ang reaksyon ni Jiang Cheng, agad itong namula. Marahang hinawakan ni Jiang Cheng ang kanyang baywang at pabirong sinabi na tila kahawig iyon ng panaginip niya kagabi. Sa gitna ng katahimikan, tinanong ni Manager Wang kung handa ba siyang pumasok sa isang mas seryosong relasyon. Walang pag-aatubili, niyakap siya ni Jiang Cheng at sinabing nasa kanya ang desisyon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang naging mas malapit ang dalawa. Nagpatuloy ang kanilang sandali ng may init at emosyon, isang karanasang tatatak sa alaala ni Manager Wang at hindi niya kailanman makakalimutan. Samantala, sa kabilang panig, agad na nag-check-in si Wang Qiang kasama ang kanyang kasamang babae. Habang inaabot ang kanyang card, hiniling niya sa receptionist ang isang boutique room. Magalang namang sumang-ayon ang receptionist at hiniling na maghintay muna sandali. Habang naghihintay, nakaramdam ng pagkainip si Wang Qiang. Sa isip-isip niya, nakakabagot ang manatili sa bahay at wala rin namang haharap upang humingi ng paumanhin sa lalaking iyon. Ang pagpunta rito ang tanging paraan niya upang makahinga kahit sandali. Ngunit habang pinoproseso ng receptionist ang bayad, biglang lumabas sa sistema na hindi maaaring gamitin ang card. Maingat na ibinalik ng receptionist ang card kay Wang Qiang at humingi ng paumanhin, ipinaliwanag na hindi ito gumagana. Sa narinig na iyon, biglang kinabahan si Wang Qiang at pinagpawisan ang kanyang noo. Ibinalik niya ang card at tinanong kung baka sira lamang ang aparato, sabay hiling na subukan muli. Muling kinuha ng receptionist ang card at sinubukan, ngunit pareho pa rin ang resulta. Muli itong humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na kulang ang limit ng card,
saka tinanong kung may iba pa ba siyang card na maaaring gamitin. Laking gulat ni Wang Qiang sa narinig. Napahawak siya sa kanyang ulo at napagtanto na 2 araw pa lamang ang nakalipas mula nang bumili siya ng sports car, at ngayon ay tila tuluyan na siyang walang pera. Tanging credit card niya at supplementary card ng kanyang ama ang maaari niyang gamitin, ngunit hindi niya inasahan na pareho pa itong hindi gagana. Sa isip niya, malinaw na ang ama niya ang may kagagawan nito. Humarap siya sa kanyang kasamang babae at sinabi na ito muna ang magbayad ng kwarto at babayaran na lamang niya ito sa kalaunan. Ngunit sa halip na sumang-ayon, biglang inalis ng babae ang pagkakahawak niya at seryosong sinabihan siya na itigil ang paghawak. Ininsulto siya nito, sinabing wala na siyang pera ngunit nagpapanggap pa ring mayaman, nagmamaneho ng mamahaling sasakyan na parang mayabang lamang. Idinagdag pa nitong sinasayang lamang niya ang oras nito at tuluyan siyang nil-8 bago siya iwan. Sa mga sunod-sunod na pangyayaring iyon, tuluyan nang nawalan ng masabi si Wang Qiang. Ramdam niyang unti-unti na siyang nilalamon ng kamalasan.